Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman nito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At sa pangalawang pagkakataon, narinig natin na ipinapahayag ni Jesus kung ano ang kanyang pagdaraanan. Nung nakalipas na linggo, una niya nang binanggit sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo, itatatwa ng mga matatanda ng bayan, ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. At kanya ring sinabi sa mga alagad na ang sinumang nagnanais maging alagad ko, kailangan pasanin ang kanyang krus, limutin ang kanyang sarili, at sumunod sa kanya. At sa pagpapatuloy po ngayon, narinig natin ulit na sinabi niya sa mga alagad, ng anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Habang sinasabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mga alagad naman hindi attentive sa ipinapaliwanag ni Jesus. Tinuturuan sila ni Jesus habang sila po ay patungo sa isang bayan na tinatawag na Capernaum. At isang malaking tanong na kailangan nilang sagutin para mas matulungan silang maproseso. Ito yung tawag natin yung processing ng ating mga damdamin, ng ating po mga sinasabi. Ang tanong ni Jesus na siya rin namang tanong sa atin. At kapag hindi natin natumbok, hindi natin natukoy kung ano ang pinanggagalingan nito, mabubuhay tayo sa galit, mabubuhay tayo sa kalungkutan. Kaya ang tanong, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ulitin ko po ulit, no? Ipinapaliwanag ni Jesus yung tungkol sa kanya gagawing sakripisyo, pag-aalay ng sarili. Iniisip niya at ipinapaliwanag kung ano itong pinakamahalagang gagawin niya. Sino ba si Jesus para sa kanila? Kung natatandaan nyo rin, no, nakalipas na linggo, sabi po nila, kayo daw po si Elias, kayo daw po si Juan Bautista, o isa sa mga propeta. Ibig sabihin, dakila ito. Mataas. Panginoon nga ang tawag sa kanya.
Pero siya ngayon ay nagpapahayag na kailangan mag-alay ng kanyang sariling buhay. Mamamatay pero muling mabubuhay. Ngayon, balik tayo sa tanong, ano ang pinagtatalunan ninyo? Sagot. Kasi sabi po dito, no? Sabi dito, hindi sila nakakibo. Yan, parang ganyan. Pag tinatanong, ayaw sumagot. Pero pag wala na, yan, nag-aaway-away. Ang pinagtatalunan daw po kasi nila, kaya nahihiya sila kay Jesus, kasi nga pag-aalay ng sarili ang kanyang sinasabi, pero ang mga alagad nakafocus sa kanilang sarili. Kasi ang pinagtatalunan, sino daw ang pinakamagaling sa kanila? Sino ang pinakadakila sa kanila? Sino ang number one sa kanila? Di ba nakakahiya pag ganun ang ating pinagtatalunan? Hindi ba tayo nahiya? Sabihin niyo nga muna sa katabi niyo, mahiya ka naman. Di ba? Pag ganun yung self-proclaim, na ikaw mismo, sinasabi mo, dinideclare mo ang sarili mo na ikaw ang magaling, dinideclare mo ang sarili mo, ikaw ang savior, ikaw ang, di ba? Iyan yung utak ngayon ng marami sa ating bansa. Na sinasabing, ako ang magaling. Hindi pwede yan. Maganda sana, no? Lahat ng mga nasa Congress, nasa Senado, sana magsimba ngayong araw na ito, no? Kasi nakikita na, napapanood natin sa mga hearing, sa mga ganyan, pagalingan ng pagalingan. Mga nagmumukha lang naman tanga. Ang president natin, vice president natin, anong pinagtatalunan? Dati unity team. Ano nangyari? Anong pinagtatalunan? So hanggat hindi natin yan natutumbok, wala. Gulo lang. Sa inyo po, sa pamilya ninyo, anong pinagtatalunan? Sige, labas tayo ng labas, ha? Anong pinagtatalunan? Babalikan ko kayo, no? Anong pinagtatalunan no, ng dati magkakampi? Si Hani Lacuna, Isko Moreno. Ngayon, anong pinagtatalunan? Sinong maghahari sa Manila? Bakit? Bakit? Anong pinagtatalunan? Lahat pag sinasabi, gusto po namin maglingkod. Gusto namin paglingkuran. Ba't kailangan may pagtatalo-talo? Bakit kailangan ibida ang sarili? Ba't di kayo sa Jollibee magtrabaho para bida ang saya? Sabi po dito, no, sana mas matukoy din natin. Kasi ito nga ay isang proseso na ginagawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, tinuturuan. Di naman niya pinalo o kung ano man. Pinampaliwanagan ni Jesus. At sa tulong ng mga pagbasa natin dito, sabi, no, sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, sabi nung isang dating tumatakbo, no, yung spokesperson, ito ay laban ng kadiliman versus kasamaan. Hindi laban ng kabutihan at kasamaan ang nangyayari. Kaya sabi, anong iniisip ng mga masasama? Tambangan natin ang mga matuwid. Hadlang sila sa ating mga balak. Subukan natin sila. Kung talagang sinasabi nilang ipagtatanggol sila ng Diyos, sige, subukan natin, pahirapan natin sila. Sino nga? Nasaan nga ba tayo? Tayo ba yung nasa matuwid o tayo yung nasa masama? Sa iniisip natin at ginagawa natin. At ano ang sabi sa sulat ni Apostol Santiago? Anong pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Sabi dito, no? Kapag mayroong inggit at makasariling hangarin, maghahari ang kaguluhan.
Kaya mo dun lang, no? Pag nagkaroon ng inggit at pansarili, kaya sabi ko kanina, no? Sabi, ang pinapaliwanag na paano ialay ang sarili. Pero kung ang iisipin mo lang paano ka makakakuha, paano ka magkakamkam, paano ka yung sarili, nakafocus lang, gulo talaga yan. Ngayon, balik tayo ulit. Anong pinagtatalunan natin? Bakit daw tayo nag-aaway-away? Kahit hindi ka kumibo, alam ni Jesus kung ano yung nasa damdamin mo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, huwag kang mainggit. Ang tanyo, ayaw niyo, di ba? Kasi baka mag-aayin eh. Kasi hindi natin maamin talaga sa sarili natin na yun ang isa sa pinakapunot dulo kung bakit tayo nagngingit-ngit sa galit. Kaya nga hindi mo mabati yung kapitbahay ninyo. Kasi naiinggit ka. Aminin mo man o hindi, mainggit ka. Kahit nga sa mga social media, di ba, no? Pabidahan. Lahat gusto maging pinakamagaling sa pagpo-post. Kaya kahit ano na lang, ipo-post. Kahit maghubad na, ipo-post para lang masabing number 1 kami sa social media. Hinay-hinay lang. Wala ka naman dapat isipin na kalaban. Sarili mo ang kalaban mo. Pagalingan ng pagalingan, di ba? Hindi naman talaga totoong magaling. Kasi kung magaling, malinis ang barangay natin. Kung magaling, malinis ang Manila. Kung magaling, di wala tayong problema sa healthcare. Magaling pala sila eh. Tingnan nyo pa. Kailan kayo huling pumila dito? Kailan yun? Isang araw? Yung payoff nyo? Yung ayuda? O diba? Kung magaling, pwede naman sanang hindi na kayo pumila. Kasi may tamang mas mainam na proseso na makakarating sa inyo ang inyong mga, magkano ba natanggap? 2,000? Magkano po? Sa kanya 3, sa kanya 2. Naku. Di ba? Pero nag-aaway-away yan, papaano i-distribute yung inyong mga pension, nag-aaway-away yan. Hindi nakafocus sa maibigay ang pension, paano mababawasan ang pension nyo. Yun ang pinagtatalunan. Budget, di ba? Budget pa lang, pinagtatalunan. Kung magaling talaga, alam mo naman yung proseso, nag-aral ka naman, mga lawyer naman kayo, pero nagtatalo-talo, basic naman yun. Pag magre-request ka ng budget, i-liquidate mo muna yung mga nauna. Di ba? Ganun yun eh. Yun nga yung ginagawa sa atin. Kayo po, sa personal po ninyo, bakit kayo nagtatalo-talo? Ano ba? Sa MBG, bakit may pagtatalo-talo sa MBG? Sa kolektora, SSDM, nasan yung mga SSDM? Busy po, para mayroon kayo almusal mamaya, ano? Bakit nagtatalo-talo? Black Rosary, nagtatalo-talo ba? Black Rosary? 3 na lang kasi sila. Magtatalo-talo pa ba? Pero bakit nga daw po? Ulitin ko po, no? Pag may inggit at makasariling hangarin, kaguluhan ang dulot niyan. Kaguluhan yan. At kung may kaguluhan, hindi tayo matatahimik. Hindi ka magkakaroon ng kapanatagan ng isip.
Pwede kayong magpakalayo-layo lang, pero wala. Magkikita at magkikita kayo, dala-dala niyo yan, hanggat hindi ninyo nire-resolve yan. Hanggat hindi ninyo pinoproseso yan. Kaya patulong tayo kay Jesus para kung paano yung paraan na pag-uusapan natin kung saan at ano ang pinanggagalingan ng ating pong pagtatalo-talo. Amen?